with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear everyone. Good morning, Father. One Saturday afternoon daw po, may isang lalaking nag-attend ng Paris Lenten recollection nila sa parokya niya. Itong lalaki, isinama lamang po siya ng misis niya upang mag-attend ng Lenten retreat or Lenten recollection sa parokya nila. At siyempre po, nagkataon po na ang topic ng speaker na nagbigay ng Lenten retreat sa kanila ay tungkol sa tukso. It's about temptation. After their Paris Lenten retreat, this husband, together with his wife, came home spiritually renewed. They were both spiritually renewed. This is what happened. Ang eksena ay ito po, nung pauwi na sila habang naglalakad sa daan, itong lalaki, itong mister, nakita po niya ang mga kabarkada niya sa isang tindahan. Umiinom sila, nagsasyat sila. And he's tempted to join them. But he prays hard, his husband prays hard, Lord, please cover my eyes. And he passes right by them. And after a few meters, nakita na naman po niya yung mga kumpare ng isa. Nagsusugal, mamyalong ng tongits. And once again, he prays hard, Lord, please cover my eyes. And he passes right by them. And lastly, at the end of the road, bago yung bahay nila, the husband sees a beautiful, sexy lady. At hindi po niya mapigilan ang sarili niyang hindi niya tingnan, titigan yung babaeng maganda. Kaya't nagdasal siya at sinabi niyang, Lord, please, cover your eyes. Lord, please, you cover your eyes. Sabi ng mister na ito. We are now on the first Sunday of Lent. At kada unang linggo po ng Kwaresma, kung napansin po ninyo, taon-taon yan, the first Sunday of Lent, siguradong yan ay tungkol sa pagtukso ng dyablo o ng demonyo kay Kristo. Jesus was tested by the devil, by Satan. Temptation o tukso, alam po ninyo, tukso kahit saan, nandyan yan. Ang tukso kahit saan, present yan. Temptation is ever-present reality in our lives. Napansin ninyo sa pagbasa natin ngayong linggo, kahit pa man din po si Jesus, Diyos na siya, pero hindi po siya ligtas sa tukso. At ito'y malinaw nating makikita sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Remember, my dear friends, temptations are not only those of the flesh, but also of dishonesty, pride, greed, or injustices. Ang pagkakaalam kasi ng iba sa atin, kapag sinabi nating tukso o mapanukso, ang demonyo ay hindi lamang po yung mga stereotype image na may buntot sila, pula yung mata nila, o kaya naman ay may mga sungay sila, demonyo. Ang demonyo rin po ay pwedeng magbihis ng formal yan. Ang demonyo ay pwede rin pong magbihis ng formal yan.
At hihikayatin kang mag-isip ng hindi maganda at gumawa ng hindi tama. Halimbawa, sa trabaho na lamang mo, kasama mong mga empleyado, hinihikayat kang gumawa ng hindi maganda. Mandaya sa oras ninyo. Pwede rin namang mga kabarkada yan. Barkada yan, hihikayatin ka sa masamang bisyo. At masasabi din po natin pwede rin yan sa isang magandang dalaga na inaakit ka. Inaakit ka. Kaya kayo pong mag-maintenance na. Salamat naman sa Diyos, ako hindi pa. Alam mong bawal sa'yo yung matatabang pagkain nasa harapan mo, nasa hapagkainan, kumakain ka, crispy pata. Bawal sa'yo. At tila ba sinasabi sa'yo ng pagkain na to, itong crispy pata, kainin mo ko. You eat me. Ang ginawa mo, bawal sa'yo. Tumikim ka, kindot me. Misan, kadua, katlo, itang crispy pata at 3/4 me. Alam mong bawal. Tukso. Kamakailan lamang po nung Ash Wednesday, that was February 14. February 14 po, 6 kayo kasi yung misa ko maghapon eh. 2 dito sa sentro, sa inyo sa Dolores, 9:30 a.m. Then sa DAR, Department of Agrarian Reform, then Solana, tapos sa Apalit, tapos sa Chancery. 6 po yung misa ko, maghapon. Yung mga pare, pag-Ash Wednesday, busy ang mga yan. Kahit pa man din po yung mga Katolikong hindi nagsisimba, busy pag-Ash Wednesday, magsisimba lahat. Magpapalagay, magpapapahid ng abo na hugis krus sa ating mga noo. Nung Ash Wednesday, siguro dahil Valentine's Day, pagkatapos ng misa ko, may mga nagbibigay ng chocolates. Siguro po tako ko. Nung gabi ng Ash Wednesday, madalang lang akong kumain ng chocolates, hindi. Ko po mahilig. Hindi po. May tukso ko, pengan ko lang. Gisan ko lang, may nagbigay pa sa akin. Nutella, pati sandwich. Gisan ko. May misa ako kinabukasan. Sa Chancery ng 6:45 a.m. Daily Mass. Madaling araw. Pabalik-balik ako sa CR. May amibiasis ako. Hindi po ako nakapagmisa. Piling-piling na ako mo. O yan, Norman, king tako mo. May nakitan ka. Tukso. Temptation. Allow me to borrow the very words of St. Paul's letter to the Corinthians. St. Paul writes in 1 Corinthians, and I quote, God will not allow you to be tempted beyond your strength. God will not allow you to be tempted beyond your strength. Sa grasya po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, lahat tayo ay Kanyang tinutulungan. Totoo yun. Sa grasya ng Diyos, tinutulungan niya tayo. Pero sana rin po, sarili natin, kailangan tulungan din natin. Huwag nating iasa ang lahat sa Diyos. Gawin mo din yung parte mo. Ikaw na tao. Mo nga rugo papasa kay nga pong Gino. May bahagi ka na dapat gawin dito. God's graces will help all of us. Right? Yes. But we must also help ourselves. Totoo po, itamungan po. May mga kanya-kanyang kahinaan tayo. Ang bawat isa sa atin ay may sarili-sariling mga kahinaan sa buhay. Kabarkada ko po, kaibigan ko po, kumpare ko, kakwentuhan ko siya minsan. Tapos, nabanggit po niya sa akin, sabi niya, Among, manibat ngayon ako minumalak. Nana. Magmula ngayon, iiwas na ako. Anumang klase ng alak, surrender na ako, Among. And that's what he told me. Kwento niya, may nag-invite daw po sa kanya kumpare niya. Pumunta naman siya, nandoon ang mga kabarkada niya, at niyaya siyang uminom ng alak. Sabi daw po niya, no, hindi na ako umiinom. Sabi niya, pero pinipilit siya ng mga kaibigan niya, ng mga kumpare niya, no pare, sabi daw, 1 bottle of beer lang. Isang bote lang. For friendship's sake. Yun ang problema sa mga lalaki. For friendship's sake.
Sabi niya sa akin, you know what, Among? After one bottle, sinasabi niya sa akin, kwento niya sa akin, ewan ko lang, I feel so weak to refuse a second bottle, and then a third, and so on, Among. Ayun, yung alak na one for the road lang sana, it becomes one for the canal and one for the imbornal. Hindi lang minsan, nakarami siya. Tukso. Remember, my dear friends, it requires willpower to break away. It requires willpower to break away. And if one knows that he's weak, he should avoid the people or the barkada that would lead him to fall. May sumulat po. Kapag ka nagdarasal daw tayo, may sumulat, may manunulat at nagsabing, kapag ka nagdarasal daw po tayo tapos hinihingi natin sa Diyos, hinihingi natin sa Kanya, nagdarasal tayo sa Kanya, na sana ilayo niya tayo sa tukso, pero tayo mismo hindi tayo umiiwas dito. It's like putting your hand in the fire and pray that your hand does not get burned. Sabi ng sumulat. First Sunday of Lent. And Lenten season, Lent is a season of testing and discipline. Lent is a season of testing and discipline. Sana po lahat tayo, wag sana po tayong mahulog sa patibong ng demonyo. Paggawa ng hindi tama, kaya mo. Pagpigil sa masama, kaya mo. Tanong lang po, are we making the right choices against evil? Are we making the right choice or choices against evil? In this Holy Mass, my dear friends, let us ask for the grace of God. And let us pray that the Lord will grant us, will give us enough strength to say no. No. Especially when temptation allures us and leads us to perdition. Amen? Amen. Please all rise.